Magandang araw na muli mga boss. Ang problema nito ayon kay customer, meron daw leak dito sa brake wheel cylinder niya. Kaya niya naman nalaman na meron tagas dito sa brake wheel cylinder niya dahil nga sa nilinis niya itong preno niya, tsaka siya ngayon nag-adjust. Ang problema pagdating dito sa pagpalit ng brake wheel cylinder niya, hindi siya marunong. Kaya ginawan ko ngayon siya ng video para sa susunod, siya na rin yung magpapalit kung sakaring magkaroon siya ng problema dito sa brake wheel cylinder niya. Dahil sa mahigpit itong brake shoe mga boss, hindi ko ginamitan niya ng tornilyo para hihigpitan ko para mabunot itong brake drum. Para sa akin, depende yun. Dahil nga sa minsan pag nilagyan mo ng tornilyo yan tapos pinihit mo siya, minsan pati yung brake shoe nasisira. Kaya ang ginawa ko dyan, dinahan-dahan kong ilabas itong brake drum. Ang diskarte lang naman dyan mga boss, gamit yung flat screw, sikwatin mo palabas itong brake drum. Pero dahan-dahan lang pag sinikwat mo itong brake drum. Kumbaga parang hinihilot-hilot mo itong brake drum palabas. Pero kung sa palagay mo masikip siya, tsagain mo sa backplate ka mag-adjust sa brake adjuster. Paluwagan mo lang yon para mabunot mo itong brake drum. Kaya lang mga boss, nabunot na yan oh. Ganun lang naman eh. Ito nga mga boss, nang mabunot ko itong brake drum, gaya nga ng sinabi ni customer, may leak na nga dito sa wheel cylinder niya. Tapos yung piston niyan, kinain na ng kalawang. Kaya po replacement na yan mga boss. Sa pagtanggal ng wheel cylinder mga boss dito sa preno niya, gagamit ka dyan ng open wrench na number 10 tsaka box wrench na number 10. Una, luluwagan ko muna itong fitting niya. Number 10 yan mga boss. Pag naluwagan ko na yan mga boss, itong fitting niya, nakita nyo diba, ayan, hinawakan ko, ayun yung fitting. Gagamit naman ako dyan ng socket wrench na number 10 mga boss. Ayan o, tatanggalin ko yung dalawang bolt dito sa wheel cylinder para itong wheel cylinder mga boss is mahugot ko. Pag ganito mga boss, medyo tsatsagain nyo lang pag ganitong modelo yung sasakyan nyo, lalo na't kinalawang na ng husto itong mga bolt dito sa wheel cylinder. Ayan, kung makikita nyo, nahihirapan ako magtanggal niyan dahil kapit na kapit eh. Hindi ko naman pwedeng persign agad na ikutin ko ng ikutin itong mga bolt mga boss, pwedeng malustred naman yan kahit paluwag. Kaya ang diskarte dyan, medyo lalaruin mo yung bolt kapag sumisikip siya, ipabalik-balik mo lang para matanggal mo ng maayos itong bolt na hindi siya malulustred. Ganun lang ang diskarte. O, diba natanggal ko na itong dalawang bolt. Tapos itong fitting or fluid line, tatanggalin ko yan dito sa wheel cylinder para itong wheel cylinder is mabunot ko. O yan ang fitting o. Kung makikita nyo, bumitaw na siya dito sa wheel cylinder. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, hugutin ko na itong wheel cylinder. Pero bago yon, dahil naiipit ng brake shoe yan, itong return spring mga boss, tanggalin nyo, sikwatin nyo ng flat screw. O diba? Ibukan nyo ngayon itong dalawang brake shoe para itong wheel cylinder is mabunot nyo na. Nang mabunot ko nga yan mga boss at nakita ni customer, sabi niya, madali lang pala. Ito na mga boss yung bagong wheel cylinder na binili ni customer. May plastic yan dito sa paglalagyan mo ng fitting or fluid line. Tatanggalin nyo yung mga boss para yung fitting naman ang ikakabit nyo dyan. Kaya lang ang problema, hindi ko makapa mga boss, kaya gagawin ko dyan, patalikod ko siyang kakapain ngayon. Mas maganda kasi pag ano eh, yan ganyan no, ipoposisyon ko siya ng maayos para mailagay ko ng maayos itong fitting dito sa wheel cylinder. Pag kumapit na yung mga boss, pwede mo nang gamitan ng open wrench yan na number 10. Pero wag mo munang i-final yung higpit dyan mga boss para itong wheel cylinder is hindi ka mahirapan pag inilagay mo yung dalawang bolt. Mauuga-uga mo itong wheel cylinder para makapa mo yung thread dito sa wheel cylinder at mailagay mo naman itong bolt ng maayos. O diba, nakita nyo, madali ko lang na ikabit itong bolt na number 10 dito sa wheel cylinder. Kasi nga, nagagalaw-galaw ko itong wheel cylinder, nakakapa ko yung thread niya pag nilalagay ko yung bolt. At dahil nga sana ipakapit ko na itong dalawang bolt dito sa thread niya sa wheel cylinder, kung makikita nyo, hinihigpitan ko na yan mga boss. Ayan, pwede nyo nang i-final yung higpit. Siguraduhin nyo lang na maayos yung pagkakahigpit nyo sa dalawang bolt dito sa wheel cylinder. At pag okay ka na dyan, dito ka naman sa fitting ulit. Pwede mo na ngayon i-final yung paghigpit dyan mga bossing. At dahil nga sa magbibleed ako mga boss, tatanggalin ko itong rubber cap ng bleeder. Ayan o, yung tinatanggal ko mga boss o. Yan. Pagtanggal na yan mga boss, syempre luluwagan ko na itong bleeder niya dahil nga sa magbibleed ako. Pero bago ka magbleed, balik ka muna dito sa brake shoe mo. Yung return spring yan, yung brake drum. Tapos dapat malinis itong brake shoe bago mo ilagay yung brake drum. At syempre, bago mo ilagay yung return spring yan, dapat naka-align itong brake shoe. Pag naka-align na yan mga boss, tumapat na siya sa piston dito sa wheel cylinder, o pwede mo na ngayon ilagay itong
return spring. Pero bago ko ilagay yan mga boss, papakita ko muna itong return spring kung saan siya nakapwesto dito sa brake shoe. Yung tinuro ko mga boss doon sa butas niya. Ayan, ituturo ko ulit yan ng screwdriver. Kung nakikita nyo, yung butas na yan, dyan mo ikakalawit itong return spring. Tapos dito naman sa kabilang brake shoe, dyan mo naman siya iduduktong or ikakalawit din. O ayan mga boss, kung nakita nyo, diba, na ikalawit ko na both side dito sa brake shoe. At dahil nga sa nalinis na ito ni customer, pinunasan ko na lang yan mga boss. Dahil nga sa nahawakan ko rin kahit papano itong mga brake shoe. Ayan. After ko mapunasan yan mga boss, kung mapapansin nyo, itong wheel cylinder, chinek ko yung piston yan. Nakikita nyo, di ba, malambot siya. May tutulak mo itong brake shoe kabilaan Samantalang yung tinanggal ko dyan mga boss or yung pinalitan ko, pa-stack up na yon. At dahil nga sa okay na ito mga boss, ilalagay ko na itong brake drum. Sa paglagay ng brake drum mga boss, madali lang naman yan. Itapat nyo syempre yung butas ng brake drum dito sa stud, tsaka nyo ngayon dahan-dahang itulak. Pag okay na, pwede na tayo mag-bleed. Iposisyon ko na itong camera dito sa bleeder Tapos ipa-start ko na kay customer itong makina niya. Pag umistart itong makina mga boss, ang diskarte naman na susunod dyan, ipapa-pump nyo yung brake pedal kay customer. After ng ilang minuto, ipapermis nyo yung brake pedal, nakadiin siya. Tapos ikaw naman, mag-release ka naman dito sa bleeder ng fluid. Ayun, nakita nyo yung ginawa ko, diba? Tapos, bombahin ulit yung brake pedal. O, diba? Bobomba-bomba, tapos release ng brake fluid. Hanggang sa yung brake fluid na lalabas dito sa bleeder niyan, mga boss, is maging buo na. Malalaman nyo naman yan, mga boss, pag okay na itong preno nyo Yung brake pedal niya, babalik na yan sa normal. At yung lumalabas na fluid is talagang wala na siyang hangin, wala na siyang bula, gano'n lang ibig kong sabihin. At dahil nga sa okay na ito mga boss, dito ka naman ulit ngayon sa brake drum niya. Kasi kanina mga boss, nung tinanggal ko yan, medyo masikip yung brake drum Ngayon, check ko ulit yan kung masikip siya. Alam niyo mga boss, ganito yan Pag na-check nyo dito sa brake drum mga boss, kahit ang pinalitan nyo ng wheel cylinder is dito lang, dapat sa kabila, hanggat maaari, i-check nyo rin yun. Hindi pwede na yung brake mo dito is masikip siya, tapos sa kabila is maluwag. Hindi pwede yun, dapat match sila. Hindi mo man ma-perfect yung tamang adjustment, pero dapat hindi sila nagkakalayo ng adjustment. Unang-una, pag inikot mo naman yung gulong nyo mga boss, mararamdaman mo agad kung ito is sobrang luwag, sa kabila naman masikip mararamdaman mo yun Doon pa lang mga boss, mararamdaman mo na agad sa pag-adjust mo kung merong mali o meron siyang kulang. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana wag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko kung okay lang naman sa inyo. O i-check ko na itong brake pedal niya mga boss kung okay na ba siya. Unang-una, dapat ang brake pedal mga boss, dapat malambot yan pag inapakan mo. Lalo na mga boss, yung mga ganitong klaseng sasakyan, malalambot talaga ang brake pedal nito. Karamihan yan sa mga nagawa ko, malambot ang brake pedal niya. Salamat!